Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so let us just honor our subscribers. They are now 5,000, 5,540, uh, 5,540 subscribers. Okay, and then they are all located around the world. And each continent that we have a subscriber and subscribers. Thank you so much. Okay, guys. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. All right, so let's discuss and talk about one thing, no? With regards to meron po kasing um, ang tawag dito, meron po isang news, no? Ano naman, actually, nung December pa yon, no? Pero ngayon, kung makapansin nyo, yung sa SMNI, 'di ba? Ano yun, yung kay Ka Eric, no? At saka kay Lorraine Badoy, no? Na nakulong nga sila temporarily sa Congress. Pero kung makapansin nyo, no, after nun, nanahimik na si Kibuloy, no? Si Pastor Kibuloy ng uh, kanilang religion sa Davao City, no? Actually international naman 'yon, no? Kaya lang few years ago nagkakaso ito si Kibuloy, no, sa US. Actually may mga pera pang nakuha gano'n sa Hawaii, tapos dinemanda pa siya ng mga kanyang former members, etc. No? Inakusahan siya allegedly ng rape, ng mga kung ano-ano, no? Basta kung ano-ano, no? Parang gano'n, no? Now, actually, no, influencer, no, influential naman ito si Pastor Kibuloy. Actually, kaibigang matalik yan ni dating Pangulong Duterte. No? Actually, si Pangulong Duterte ay ginagamit pa, no, yung kanyang may programa siya dun sa SMNI, no, kasama si Pastor Kibuloy. Ang akala ko nga siya ang may-ari, no, pero sinasabi naman ng iba na hindi naman daw ano, no, siya pa rin talaga ang may-ari ng SMNI. Okay? So yun po yun, no. Tapos yun, no, may nagsabi po na this year, no, prina-process na ng FBI, ipro-process na ng Federal Bureau of Investigation ng US para ma-extradite, no, si Pastor Kibuloy sa US para naman harapin ang mga kaso niya doon, no. Siyempre, yung mga kasong yun ay hindi naman ordinary, no. I mean, major cases ito mga to, no? Kung here is sa Pilipinas, pag na-convict ka ng mga ganon, ay habang buhay yun, no? Kasi wala naman tayong death penalty. So habang buhay yun. So pag napunta siya doon, ay makukulong siya definitely. Okay? Kaya nga yung mga abogado, no? Yung mga abogado ni Pastor Kibuloy sa US ay talagang hinaharang ito, no? Dinidelay nila para naman hindi ma-extradite si Kibuloy. Now, ang FBI nakiki-coordinate na 'yan sa Pilipinas, no? Kasi ganoon naman talaga ang proseso. Kaya lang kung hindi friendly ang 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 gobyerno dun sa initiative ng US para doon, ay wala naman talagang mangyayari for the next 6 years. Kaya lang, yun ang akala natin. Yun ang akala ni Pastor Kibuloy. Kasi parang ang nangyayari, hindi naman talaga friendly ang government sa mga Duterte at saka kay Pastor Kibuloy. Okay? So, ano na yan, no? Tingin natin, prinoproseso na yan, no? Prinoproseso na yan. Okay? So, may mga hindi tayo alam na ginagawa siguro or allegedly ng gobyerno para naman ano, no, para naman dun sa extradition na yon, no? Remember, friendly, no? Friendly this time around ang government ng Pilipinas sa US. Okay? So ilang beses nagkita ang Vice President ng US at saka si Pangulong BBM, no? So yung presidente rin, Defense Secretary, etc. Baka hindi natin alam, no? May mga prinoproseso na silang ganito. Okay? Now, ang ginagawa naman ng SMNI
no, para maprotektahan si Pastor Kibuloy is for them to attack, no? Is for them to attack the um ano ba tawag doon? Yung kung ano yung ginagawa ng BBM government, no? Yung sa corruption, sa drugs, kahit nga yung, mga may mga issues, no? Sa tingin naman natin hindi naman wala namang katotohanan yung pulveron, yung travel niya this time around, no? Kung question na yan ngayon ng SMNI, no? Bakit kaya, no? Dahil ba dito, no? Baka ma-extradite na si Pastor Kibuloy. Okay? Pero ano rin, no? Sa isang banda, nakatulong din naman si Pastor Kibuloy sa eleksyon ni Pangulong BBM, no? Kung matatandaan nyo, ang debate lang na inatenan ni Bongbong Marcos ay yung kay Pastor Kibuloy. Ano, actually nga si Sara Duterte ay hindi nga umattend dun sa ano na yun eh, sa debate na yon, no. Pero si BBM umattend doon isang beses o dalawang beses, if I'm not mistaken, no. Siya lang, no. Tapos the rest yung ibang mga minor candidates na, no, na kumbaga. Okay? So, kung matatandaan nyo, no, medyo nakatulong din in a way kasi nakita yung kagalingan ni Bongbong Marcos during that particular debate. Pero ngayon, no, iba na ang panahon. 1 year and 6 months, iba na. Iba na ang panahon ngayon, no? Ibig sabihin, ano na, magkakaroon na ng Team DDS at Team BBM, no? Kung sino yung mga Team BBM na yon, ating antabayanan, no? Pero ang Team DDS, sigurado yan, si Bato de la Rosa, si Bongo, no? At saka yung iba pang mga gustong tumakbo para sa Senado na hanay ng DDS o ng hanay ng mga Duterte. Okay? Yan po yung ating alamin, ha. Kumbaga, no. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Okay, naniniwala ba kayo, no, na malapit na ang extradition sa US ni Kibuloy, na pinapangunahan ng FBI at ng gobyerno ng Pilipinas? Kung naniniwala kayo diyan, mag-comment naman kayo diyan para naman malaman natin ang inyong mga opinion. Siyempre, ang mga opinion po ay talaga nagmamatter po sa atin. Isasagutin po natin yan, yung mga opinion nyo, no? In a way. Sige, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman po ano, no? Para naman meron po tayong ano, masustain po natin and masustain po natin and maintain natin ang ating channel so that we can be able to help other people as well. That's it for today. Thank you so much and God bless you all.